Hello, magandang oras po sa inyong lahat, mga giliw na tagapagsubaybay at mga kapatid at mga kaibigan. Sa oras pong ito ay muli po akong bumabalik upang magbahagi muli ng isang lugar sa ating pong series na Lands of the Bible series. So mga kapatid, medyo natagalan ng kaunti bago ako nakabalik sapagkat tayo po ay naging busy nung pong mga nakaraang buwan, mga linggo at mga araw at ngayon ay unti-unti po tayo makakabalik sa atin pong Lands of the Bible series at ngayon po ay babahagi ko sa inyo ang isa na namang lugar dito po sa gitna ng Israel. So bago po tayo magsimula, tayo po muna ay sumandaling manalangin at kayo po ay aking wini-welcome sa ating pong palatuntunan ngayon pong oras na ito. Manaming banal na Diyos, muli po kami nagpapasalamat sa iyo at pinupuri ka po namin sa Espiritu at katotohanan at ikaw po ay sinasamba namin, Panginoon. Kami po yung patnubayan sa aming pong pagsasama-sama na ito at muli gabayan mo kami sa aming pakikinig at gamitin mo ang iyong lingkod na maglalahad at magbabahagi ng isa na namang lugar sa gitnang Israel. Pagpalain mo po ang bawat isa sa aming pakikinig, Panginoon, at ito po ang aming sama-samang dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So mga kapatid, welcome muli. At tayo po ay nadako na sa ating materyales at ating titignan ang ilan sa mga mahalagang ah, mga impormasyon na makikita natin dito sa atin pong bagong pupuntahang lugar. So welcome kayo sa ating pong day 396. So matagal-tagal na rin po tayong nagbabahagi ng ganitong mga impormasyon at welcome po kayo sa ating pong palatuntunan. Ngayon mga kapatid, tayo dadako na sa ating pong lugar na pupuntahan at ito po ay tinatawag na Bethel, no? Sa panahon ng Lumang Tipan ay makikita ninyo ang lugar na ito sa ating panahon ngayon. Na kung tawagin ngayon, ito ay sakop ng Palestinian Authority. Ito ay nasa West Bank, nasa parte ng east ng Israel, nasa gitna. Ito ay kung tawagin ngayon ay ang Samaria na panahon ng Lumang Tipan at ganun din ang ating Panginoon Kristo. Ang Bethel ay nasa loob ng Samaria, no? Sa panahon natin ngayon ay sa bokabularyo ng mga Hudyo ay nandun pa rin ang Samaria, ang Judea, you know, ay nandun pa rin, no? At hindi pa rin nila inaalis sa kanilang kasaysayan ng mga pangalan ng mga lugar na yan. Ganun din ang Galilee sa taas. Parang bansang Pilipinas yan, no? Tatlong malalaking mga pulo. Pero ang Israel ay maliit na lugar lamang, ngunit nababahagi sa tatlong region. Sa north ay yung Galilee, tapos sa gitna itong Samaria, at dito naman sa ilalim, sa south ay ang Judea, no? Kaya itong Bethel ay nasa loob ng Samaria, nasa panahon natin ngayon ay ang West Bank. Ngayon, titingnan natin sa panahon ngayon ang tawag ng mga tao diyan kapag halos karamihan ng mga naninirahan dito sa Bethel ay mga Arabo, no? Mga Arab-Israeli kung tawagin, no? Kaya kapag majority ng mga tao ang isang lugar ay pinapangalan ng ang kanilang lengguwaheng ginagamit. Kasi nga Arabic ang ginagamit dito sa Bethel, kaya ang tawag nila sa lugar na ito ngayon ay ang Betin, kung tawagin. Betin. Ngayon, ito po ay sinasabi sa banal na kasulatan na ang ibig sabihin ng Bet, ito ay house, kung tawagin sa wikang Hebreo, ay dalawang salitang pinagsama na pangalang Bet at saka El. So alam natin na ang Bet ay sa wikang Hebreo, ang ibig sabihin niya ay bahay o house. At yung El naman ay pangalan ng Diyos, no? So sa madaling salita, ito ay nangangahulugan na tahanan ng Diyos o house of God, na ibig sabihin ng Bethel. Yun namang Bethlehem, makikita natin, di ba, Bet ay house, yun namang lehem ay bread. Ibig sabihin, house of bread, no? Yan ang ibig sabihin yan. Kaya pag narinig niyo yung yung noun na bet sa wikang Hebreo ay tumutukoy sa house o sa bahay. Ngayon, dito na panaginipan ni Jacob ang hagdan na umabot sa langit. O pag sabihin na nung siya ay inabot ng gabi dito sa Bethel, ay nagtayo siya, ay naghanda siya ng isang malaking bato. At doon siya
nahiga o parang doon niya itunoon ang kanyang ulo at ah, ano siya, nakatulog siya doon sa batong ginawa niya. At doon sa pagkakataong yun, ay nanaginip si Jacob at nakakita siya ng isang hagdan doon sa kanyang inihigaan na siyang tungtungan ng hagdan patungo sa langit. At nakita niya sa Genesis chapter 28 verse 19, yung mga anghel na bumaba at umaakyat, no? Mapanaog at umaakyat dito sa hagdan na ito na kanya na panaginipan. At ganoon din ang kabanatipan ay nanatili sa Bethel sa iba't ibang panahon na binanggit sa Genesis chapter 31, verse 13, sa Judges chapter 21, verse 19, Unang Hari chapter 13 verse 11 at saka Second Kings chapter 2 verse 2. So dito pansamantalang nilagay ang Ark of the Covenant nung panahon na hindi pa itinatayo ang templo ni Haring Solomon. Kaya kumisan naililipat ang Kabanantipan. Ito nga ang Bethel, isa sa mga lugar na pinaglagakan ng Kabanantipan. At minsan sa Silo naman, nung panahon ni Propeta Samuel, no, sa Silo. So sa ngayon, ang Bethel ay isang komunidad ng 3,500 na mga tao, 20 milya sa hilagan ng Jerusalem. Nung ako'y nagpunta sa Israel noong May 4 hanggang May 25, ay hindi iniloob ng Diyos na makarating ako dito sa Bethel kasi ay hindi siya naaabot ng public transportation o ng bus. So kinakailangan mag-hire ka ng driver o taxi papunta dito sa lugar na ito. Kaya naubusan na ako ng oras kasi ang talagang plano ko mag-stay sa Israel noong nakaraang May ay 1 buwan o 4 weeks. Pero dahil sa maraming mga missiles na inilalaunch ng Yemen papuntang Israel ay naudlot yung aking 4 na linggo. So ginawa ko na lang mga 3 linggo imbis na 4 na linggo. Kaya napilitan akong bumalik ng maaga pabalik ng Toronto dahil nag-aalala ako na baka magkaroon ng problema, no, ng mga panahon na nandun ako. Kasi nung ako nasa Jerusalem ay palagi ako nakakarinig ng siren, no, ng missile ng alarm. Sabihin may missile na na-intercept ang Israel. So ang Bethel ay maganda sanang puntahan, makita yung mga lugar na ito na napuntahan ni Jacob. Kaya kung darating pa ang panahon, ay magandang makarating dito sa mga lugar na ito. Kaya lamang may kahirapan ang pumunta sa lugar na ito dahil ang security ay maigpit. No? Kasi nung ako'y pumunta dito sa Bethany, doon kung saan nakalibing si Lazarus, yung kanyang libingan, ang papasok sa Bethany o sa sakop ng West Bank o ng Palestinian territory ay madaling pumasok. Pero paglalabas na ay nandun na yung checkpoint, no? So, kung kung ang inyong mga papeles ay hindi kumpleto, maaari kayong i-hold hanggang sa makita ng mga Israeli police yung inyong proper documents. So, kapag kayo nagta-travel, ay dapat dalhin lahat ninyo ang inyong mga dokumento, you know? Dito kasi sa Israel, kapag kayo ay pumunta dito, ay doon sa immigration, ay bibigyan kayo ng tinatawag na blue card. Nakalagay doon sa blue card na iyon, ang inyong larawan, computerized, at ang dates ng inyong pag-stay sa Israel. Nakalagay doon kung kailan yung last day ninyo. Kaya kapag ito ay hiningi sa inyo ng pulis, civilian man or in uniform, ay ipapakita nyo yung card na yun, no, tinatawag na blue card. Kapag nakita nila kung hanggang kailan ka mag-stay sa Israel, okay yon, walang problema. Pero kapag nag-overstay ka na, ay questioning ka bakit nandun ka pa rin, tapos na yung ibinigay ng immigration custom ang dates na dapat ka na sa loob. Kaya sa loob ng mga dates na yon, kayo usually binibigyan ang tourist ng 3 buwan na pag-stay, So 3 buwan matagal na yan eh. So kung mag-extend pa kayo ng ilang buwan pa, so babalik kayo sa immigration para i-issue uli kayo ng panibagong blue card
para i-extend yung dates para kung kayo ay check ng Israel Police ay ipapakita ninyo yung latest na dates, no? So, ano ang kahalagahan ng Bethel sa Biblia, sa banal na kasulatan o sa lumang tipan? Merong dalawang bayan na pinangalan ng Bethel ang makikita sa Biblia. Yung una, ang Bethel na hindi gaanong mahalaga, isang nayon sa Negev, sa south, ay binanggit bilang isa sa mga lugar kung saan nagpadala si David ng mga samsam sa kanyang mga kaibigan, ang mga matatanda ng Huda, na binanggit sa unang Samuel chapter 30 verses 26 hanggang 27. So meron pang isa pang Bethel, isang lungsod na pinakamahalaga sa Biblia ay itong matatagpuan mga 11 milya sa hilaga ng Jerusalem malapit sa AI, you know. So itong lugar ng AI ay siyang lugar na pinasok ng mga Israelites sa panahon ni Joshua, no? AI, itong Jericho, no? So magkakatabi mga lugar 'yan. Isang pangunahing sentro ng kalakalan, ang Bethel ay nakatayo sa isang sangang daan. Ibig sabihin niyan ay parang magkarugtong na daan, no? Magkarugtong 'yan. Kung saan ang Hilaga Timog na daan nito ay dumadaan sa gitnang burol mula sa Hebron, sa Timog Hilaga sa Shechem sa Hilaga, no? Ito ay nasa loob ng West Bank o ng Samaria. At ang pangunahing silangang kanlurang ruta nito mula sa Jericho hanggang sa dagat Mediterranean, ano? So sa Jericho, niloob ng Panginoon na ako'y makarating diyan noong nakaraang May. So marami po tayong mga larawan at video diyan. So o mga ano lang po, larawan lamang. Hindi ako nakakuha ng video, ano? So, pagka nadaanan natin ang Jericho ay may papakita natin ng loloobin ng Panginoon ang mga larawan na aking nakuha dito sa Jericho nung ako'y nagpunta diyan nung nakaraang Mayo. Itong taon na ito. Ang Jerusalem lamang ang mas madalas na binanggit kaysa sa Bethel sa Lumang Tipan. So maraming maraming beses na binanggit ang Jerusalem kung ikukumpara sa Bethel. So makikita natin yung tatlong dot dito sa kanan sa larawan natin ay yan ang lugar kung saan natulog si Jacob nung siya ay umalis sa bahay nila, sa lugar nila nung siya ay papunta na ng Padam Aram sa parte ng ng Eastern Turkey sa panahon natin ngayon. So, karagdagan ang Bethel binansagang bahay ng Diyos sapagkat nakita ni Jacob ang pagbaba at pagakyat ng mga anghel. Ibig sabihin, itong Bethel ayon sa kanya ay siyang pintuan o starting point papasok sa bahay ng Diyos. Ang Hebreong pangalang Bethel ay nangangulugang bahay ng Diyos at tumutukoy kapwa sa lungsod at ganoon din sa lugar ng isang pangunahing sanctuary na itinatag doon para sa hilagang kaharian ng Israel. So itong lugar na ito ay nasa pangangalaga ng Kingdom of Israel noong panahon bago nahati ang kaharian, ano? No, nung nahati na ang kaharian ay ito sakop ito ng Northern Kingdom. Pero nung panahon ni Haring David at saka ni Haring Solomon ay walang Northern at saka Southern Kingdom kung hindi isang bansang Israel lamang o United Israel kung tawagin. So ang Bethel ay nakaupo sa hangganan sa pagitan ng mga tribo ni Ephraim at Benjamin, no, nasa pagitan at kalaunan ay nilagyan ng linya o ng border ang hangganan sa pagitan ng hilagang kaharian ng Israel at ng timog na kaharian ng Huda, no? So bagaman ang Bethel ay nasa tuyong burol, maraming likas na bukal ang nagsusupply ng saganang tubig para sa mga residente nito. So maraming mga bukal dito. Ito na naman sinasabi sa Biblia na excuse me, na sinabi ng Diyos kay Moises na ang lupang pangako ay land of spring at saka streams, no? Maraming mga bukal diyan na makikita, no? At sagana ang tubig, no? Ang Bethel ay unang binanggit sa Biblia na may kaugnayan kay Abraham. Abraham pa ang kanyang pangalan bago sa tawagin ng Panginoon Diyos at nung siya tinawag na ay pinalitan ng Diyos ang kanyang pangalan na Abraham na nagtayo roon ng isang altar para sa Diyos. Kasi ang Diyos kapag tinawag kanya sa panahon ng lumang tipan, katulad ni Jacob, nung siya ay tinawag ng Diyos, kinausap siya ng Diyos at nakipag-wrestling sa kanya ang isang anghel at nalaman ni Jacob na siya pala ay nakipag-wrestling sa Diyos mismo, no? Sa katauhan ng isang anghel.
So doon ay pinalitan ng kanyang naka-wrestling, ayon sa kanya ay nakita niya ang ng mukhaan ng Diyos at hindi siya namatay, ay pinalitan ng Diyos ang kanyang pangalan from Jacob to Israel. So ganun pala ang Diyos kapag binabago niya ang pangalan ng isang tao. So ganun din. So siguro marami pang mga mga personalidad sa lumang tipan na pinalitan ng Diyos ang kanilang mga pangalan, no? At dahil dito na si Abram ay nagtayo roon ng isang altar para sa Diyos dito sa Bethel, katulad ng ginawa ni Jacob. Ang winika sa Genesis chapter 12 verse 8 na mula roon, si Abram ay nagpatuloy patungo sa mga burol sa silangan ng Bethel at itinayo ang kanyang tolda na ang Bethel sa kanluran at ang Ai naman sa silangan. Doon siya nagtayo ng isang dambana para sa Panginoon at tinawag sa pangalan ng Panginoon. So yan ang natala. Matapos bumisita si Abraham sa Ehipto, bumalik siya sa Bethel at nag-alay ng hain sa Diyos na natala sa Genesis chapter 13 verses 3 hanggang 4. So, hindi lamang ito ay isang napaka-importanteng lugar na si Amang Abraham at ganun din si Jacob ay kanila itong talagang pinupuntahan. Pero hindi nabanggit na si Isaac ay nagpunta dito sapagkat si Isaac na anak excuse me, ni Abram at saka ni Sarah ay nag-stay lamang sa Beersheba at sa Gerar, no? Yan lamang ang mga nabanggit na hindi gaanong naglakbay ng maraming mga lupain si Isaac. Hindi katulad ni Jacob, marami siyang mga napuntahan, no? Sapagkat si Jacob ay naging lagalag, no? Tumakas siya kay Esau na kanyang kapatid at nagpunta sa Haran na Eastern Syria o sabihin natin nasa teritoryo ng Syria sa panahon natin ngayon at kung saan saan na lupalop nakarating si Jacob. Ang original na pangalan ng Bethel ay Luz, no? Bago pa yaan ay tinawag na Bethel dahil yaan ay pinalitan ni Jacob ng pangalan na Bethel dahil nakita niya ang hagdan ng Diyos, pababa, paakyat ang mga anghel. Pero bago niya bigyan ng pangalan yan, ng bagong pangalan, ay Luz ang original na pangalan niyan sa panahon ni Amang Abraham. Genesis 28:19 at saka Judges 1:23. So ang lungsod ay pinalitan ng pangalang Bethel ni Jacob pagkatapos maranasan ng patriarka ang isang kahangahangang panaginip doon habang naglalakbay mula sa Beersheba patungong Haran upang takasan ang kanyang kapatid na si Esau. So huminto si Jacob nang magdamag sa Luz habang siya ay natutulog at nanaginip siya ng isang hagdan o hagdanan na nakaunat mula sa lupa hanggang sa langit. So ang mga anghel ng Diyos ay umaakyat at bumaba sa hagdan habang ang Diyos ay nakatayo sa itaas. So nakita niya ang Diyos doon sa pinakataas. No? Genesis 28:10 hanggang 13. So ang Panginoon ay nagsalita at tinihayag ang kanyang sarili kay Jacob bilang ang Diyos ng kanyang mga ninuno. At nang magising si Jacob, sinabi niya, napakaganda ng lugar na ito. Ito ay walang iba kundi ang bahay ng Diyos. Ito ang pintuan ng langit, ang wika niya. Genesis 28:17. Pagkatapos ay nagtayo si Jacob ng isang sagradong haligi na pinangalanan ng lugar na Bethel at inilaan ang lugar na ito bilang isang lugar para sambahin ng Diyos, no? Talatang 21. So pagkalipas ng maraming taon, bumalik si Jacob sa Bethel, nagtayo roon ng altar para sa Diyos at tinawag ang lugar na El Bethel na nangangahulugang Diyos ng Bethel. Ang Bethel ay nananatiling isa sa mga pangunahing sentro ng pagsamba sa Israel ng lumang tipan sa panahon na ito. Ang kaban ng tipan ay iniingatan sa Bethel sa lugar na ito ng ilang panahon. At ang mga tao ay madalas na nagpupunta doon upang hanapin ang Diyos sa panahon ng kaguluhan. No? Panahon ng mga Judges, chapter 20, verses 18 hanggang 28. So, ang Bethel ba ang pintuan ng langit? Well, ang sabi ng Biblia, dahil natulog si Jacob sa pintuan ng langit, tinawag ito ni Jacob na Bethel, na ibig sabihin ay bahay ng Diyos. Sa pintuang iyon, nangako ang Diyos na lalapit siya kay Jacob at sa kanyang mga inapo. At sinabi ng ating Panginoong Kristo sa John 10:9, sabi niya, ako ang pintuan. Ang sino mang pumasok sa magitan ko ay maliligtas. So maaring sa aking sariling pag-aaral, opinyon, ay maaring nakita niya ang ating Panginoong Kristo doon na nakatayo, doon sa hagdan na nakita niya. So,
Ito ang larawan ayon sa kanila na ito daw yung lugar kung saan nagtayo si Jacob ng dambana o na naginip si Jacob sa lugar na ito, no? At nakikita natin na ang Bethel ay inilarawan bilang isang sentro ng reliyon kung saan iningatan ng kabanantipan. So yan mga kapatid, no, dating Luz at ngayon ay naging Bethel na at sa panahon natin ngayon ay tinatawag na Beitin, no? So ang noong huling araw ng ministeryo ni Propeta Elias sa lupa, nakatagpo nila ni Eliseo ang grupo ng mga propeta sa Bethel. Ano? Si Eliseo naman ang pumalit kay Elias. At nakatagpo siya ng mga propeta dito sa Bethel. No? Second Kings chapter 2 verse 2 and 3. So talagang banal ang lugar na ito. Kinumpirma ng mga propetang ito ang malapit na pag-alis ni Elias. Maaring sinabi ng Diyos sa mga propetang ito na kukunin na si Elias para sa Panginoon, no? At ang winika ni Elias kay Eliseo, manatili ka rito, ipinapadala ako ng Panginoon sa Bethel. Ngunit sinabi ni Eliseo, buhay si Yahweh at buhay ka, hindi kita iiwan. Kaya lumusong sila sa Bethel. At ang pangkat ng mga propeta sa Bethel ay lumabas kay Eliseo at nagtanong, alam mo ba na kukunin ng Panginoon ang iyong Panginoon mula sa iyo ngayon? Oo, alam ko, sagot ni Eliseo, kaya tumahimik ka ang wika. Tumanggi si Eliseo na iwan si Elias at siya ay maigpit na nakatuon sa pag-aako sa mantya, yung mantel o yung damit o yung bahagi ng kasuotan ni Elias at ayaw niyang palampasin ang pagkakataon na iyon. So, matapos ang hilagang kaharian ng Israel bumagsak sa mga Asiryano na ang Bethel ay nanatiling tahanan ng mga saserdote. So noong ikapitong siglo BC, ang mataas na dako ng Bethel ay winasak ni Haring Josiah ng Juda bilang bahagi ng kanyang mga reforma sa reliyon. Second Kings 23 verse 4 at hanggang 13 hanggang 19. Sa kalaunan, sa panahon ni Ezra, ang lungsod ng Bethel ay nasunog at naging isang maliit na nayon. No? Ezra chapter 2 verse 28. Ang Bethel ay hindi tinutukoy sa bagong tipan, no? Hindi siya binanggit. So, ganun din, binanggit din si Deborah, no? Na yaya ni Rebecca. Nilibing ito sa ilalim ng isang puno ng oak dito sa malapit sa Bethel, Genesis 35:8. At ganun din, may binanggit din nung nahati ang kaharian si Haring Jeroboam ng Israel, ay nagtatag ng dalawang templo dito para sa hilagang kaharian. Isa sa Bethel at isa naman sa Dan. No? At sa mga templong ito, nagtayo siya ng mga gintong guya na siyang kinamuhian ng Diyos. No? First Kings 12:26-33. Madalas nagpadala ang Diyos ng mga propeta upang mangaral dito sa Bethel, no? First Kings 13:1-10. So marami sa mga propetang ito nagpahayag ng paghatol at pagkondena sa Bethel bilang sentro ng idolatria, no? Talagang nakakamangha at talagang na isipin na talagang kung saan nandoon ang tahanan ng Diyos ay naman talamak naman ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So, ito na lamang ang ilang sa mga recap, no, mga review na tungkol sa Bethel kung bakit ipinadala ng Diyos si Jacob sa Bethel ay kinakailangang ipaalala, no? Kailangang ipaalala ni Jacob na ang Diyos ay pumili sa kanya dito sa Bethel, no? Tumawag sa kanya at magbabantay sa kanya. At pinabalik pa rin ng Diyos si Jacob dito sa Bethel upang ibalik si Jacob sa Diyos, no? Sa kanyang ginawang kamalian, yung pagkuha ng birthright ni Esau at saka yung pandaraya niya na siya nagkunwari si Esau at nakuha ang blessings, no? So dito ay ibinalik ng Diyos si Jacob at isa na siyang bagong tao sa mga pagkakataong ito. So dito rin natin makikita na sabi nga ni Jacob sa kanyang pamilya at sa lahat ng kasama niya naglalakbay ng mga panahong iyan, alisin ninyo ang inyong mga dayuhang Diyos-Diyosan naggaling pa sa pinanggalingan natin dito sa Padam Aram, no? At talagang nakiusap si Jacob na alisin lahat ang mga Diyos-Diyosan na kanilang hawak, no? Gusto ni Jacob na manatili tayong tapat sa Diyos. So ito na lamang mga kapatid, no? Mga review na lamang ito na makikita natin, no? So hindi ko na ganong babanggitin ito at halos pareho na lamang doon sa nabanggit natin kanina.
So dito, ang espesyal tungkol sa Bethel sa Biblia ay ito ay isang lugar kung saan si Abraham at si Jacob ay nagkaroon ng espesyal na pakikipagtagpo sa Diyos dito sa lugar na ito at sinamba siya. Isang lugar kung saan naninirahan ang kaban ng tipan na kumakatawan sa presensya at kaluwalhatian ng Diyos. So yan ang kahalagahan ng Bethel. So ngayon ang Bethel ay pinupuntahan pa rin ng mga tao, ng mga turista, ng mga pilgrims. At ang tawag ng mga Palestinian dito ay Beitin, no? Kaya kung tayo magkakaroon ng pagkakataon na sa darating na panahon kapag wala ng mga tigmaan ay mapapasyalan natin siya, no? So mga kapatid, dito na lamang po ako. Hindi na po ako magtatagal at sa muling pagkikita po at sana niloob ng Diyos na ako'y makapagbahagi pa sa inyo ng mga maraming larawan, ngunit hindi po tayo nakakuha ng mga larawan sa lugar na ito. Kaya po mga kapatid, paalam, maraming salamat sa inyong lahat at sa muling pagkikita muli, no? At tayo ay makakarinig muli na panibago na namang lugar sa darating na palatuntunan natin. Mga kapatid, paalam sa inyong lahat, pagpalain kayo ng Diyos saan man kayo naroroon, and bye for now and have a great day everyone.